3.2. Okay, later ito lang i-check ko na wala nakabalot sa mga required. So, ito na for L120 by 120 by 8, pilang atong na net area. So that is 1880 minus pilang ka bolt sa failure plane naton, duwa ka area sang bolt hole. So this is 1880 minus 2 times effective hole din. 24 times pilang thickness niya. Okay, so pilang 1496. Pilang EE? 1196. 1196.8. Dali. 1440. Ang atong class ng area sang hole is same all throughout May same naman sila nga duwa ka bolt hole ang involved sa failure plane naton. Okay, so pila aton na EE? 1152. Mula ni. Ay wala suma sa SR. Ang SR is ang R naton all over sa L over R. Okay, syempre ganito ang L class is in centimeters. That will become ang L naton plus siya in cm. This is 750 cm. Okay, so let's solve for LR or sa aton nga SR or stainless ratio. 750 over 2.7 pila? Pila? This is 277. 78. Okay. 750 ang length sa atong member, 750 cm over 3.71 cm pila? 202.16. Okay, mo na dapat. Last, 750 over 3.05. Pila? 245.90. Okay? O, dalita. For our first candidate sa itong trial section or first trial nato, okay? Siyempre, nasatisfy niya class ang atom na AG. Kasi siyempre, hindi mo ito magpili sa trial section na hindi ka pasar sa AG, di ba? Meaning, tanan na sila satisfied. Okay, next, ang AE. Bilang required AE? That is 1343. Ari. Balda. Ari. Baldaman. Ari. Balda. So meaning, sa tatlo ni kabilog, wala disang may makapasar sa net capture. Kasi po tayo po sumasuma yun, no? Kaya nga o pasar niya kasakay, di ba? Dapat hindi siya maglapaw sa red. O, dugang trial section. Dugang na tatlo. So meaning, dapat larger than 2030. Or, ari, isa ka way, kung gusto niyo mas dasig. Di ba may AE na required which is, pila gani? 1343. Aring tip ko, kung AE is equal to 1343.33, kag even, na amo lang yung ma-apply natin na shear lag factor, meaning masuma ta pila ang aton nga EN which is AE over U. So that is 1343.33 over 0.8. Pilang EN ta? 1679. O, sama na siya. O, paano masumang AG? Diba, AG is equal to AN plus area sang hole natin. Sakto? Pilang EN that is, ang required ni EN that is 1679. Pilang area ka hole, we will have 2 ka-layers ng bolts na meaning may duwa na ka, pila na siya? 24. Anong problema natin? Wala na sang thickness. So ano ginobra mo sir? Magamuna. Pilang usual ng mga thickness? 10, 8, 12. So on average, let's try 10. Hindi na siya diskarte na paano mo padasig ang imong obra. Hey, you have all the time na i-lista mo tanan. But the question is, enough ang time. O 2 hours lang ang quiz. Dapat may mga diskarte ka mo, paano mo makita ang smallest possible. O pilang aton nga roughly nga required na AG? 2159. Uy, gamay-gamay lang. So, diin ang may lapit sa 2159. As rough estimate. 21.9.
Oh. 90 by 90. Niya ka pa? By? Ang thickness mo dapat mag-10 man na, sir. Hindi man. Ano niya? Rough na niya yung estimate. Ay, rough na. Rough estimate na. By 13. Dugang tas ang medyo lapit-lapit na rin. By 12. Pili ka mo besang member nga nagamay-gamay dali ang AG. Let's say yung mga 2-1. Kasi makapasar. Base pa lang. Isa lang kabilo. Let's say gamay-gamay dali. Mga 2-1. Niyara pa. Niyara pa or wala na. Amo na lang gid name. Meaning after sa 2030, ang next is amo na lang gid name. 90 by 90 by 12. Muna lang ginaw. Ay, same na eh. Amo na sa. So meaning, after sini, amo na yung duwag next. Yan pa? Sige, dugangan. Tapila? By 9. Okay? Pilang AG nila? 90 by 90 by 13. 21.9 or 2190 mm. Pilang iyang radius of gyration? 2.69. Tip po pa sa make sure kung magbasa ka mo sa inyo ang continental steel, please bring ruler. Okay pa mag-sipyat ka mo tapos ang dalong ang nakita mo. Okay lang na kung colored. Kaya would like a continental steel kay same color, di ba? So meaning hindi mo siya malantaw, iamon mo lang na okay base pag mo na naog sa look mo. Okay, gamit ruler for 100 by 100 by 12. Kila? Hindi mo ba? Sobrang wages of gyration eh. Area? 22.8 or 2280. Pilang radius of gyration din eh? 3.02. Okay, last. Pila na eh? 2290. Uy! Kapitan na eh. Contender, nilaban-laban. Sige, pila lang solve for AN. Dire, 2190 minus 2 times 24. Take note, di magamit 10 na. Kaya 10 ni, this is just a rough na estimate. Kaya nakabalo kung ano nga thickness ang magamit natin. Since nag-increase na siya, so that is 2190 minus 2 times 24 times ang thickness which is 13. So, pila na eh? 15666 times 0.8. Pila na eh? Pila? 1252. Pasar hindi. Hindi Japon. Okay din. Hindi nila pasar. Next. Dalita. 2280. Pila na eh? 1704. Times 0.8. Uy, 1363.2. Pasar hindi. Pasar na. So far, amo na yung pinakabag-an. Kaya nga amo na yung pinakagamay nga area. Okay? Let's check kung makapasar ni. Pag-offer na lang ako, cross-checking lang. Nakabalot na mo na yung answer. Patputang na lang ni. Apla ni. 1858 times 0.8 1486. 1486.4. Okay, so pasar na. Okay, may duwa na ka-candidate. Wala nakabutang nito. Pila ni? Ha? 4.02. Sige, be, sumakot ang ilang as slenderness ratio. So 750 cm divided by sa radius of gyration ng 2.69. Pila? 27. 81 are 248 34 are 186.57. May notice ka mo, kasamtang gada ko ang imo nga member, okay? Gada ko ang ilang radius of gyration. Kasi syempre, the larger the member, okay, mas dako ang iya nga resistance to backplate. Tapos, kagamay man ang imo nga slenderness ratio. So, out of these two candidates, meaning, let's say, kaanong na nag-trial section, pero ang nakapasar lang is ang L100 by 100 by 12 at ang L130 by 130 by 9. So, between these two options, DND ang most economical. Ang may pinakagamay nga
area. Okay, so therefore, take note that this is double angle, so meaning 2 okay, ka L na 130 by 130 by 100 pag-asa. ay sorry, 100 by 100. that is tingnan na kami 100 by 100 by 12 sir, 12. by 12, that is tingnan mo what? Okay, so this would be the only answer. Ibang 130 by 100 is The smallest possible dapat basta decide. wala May point ka sa pagsuma sa A, G, kag EE. Pero gamay lang ang aking pinakadakopit. So dapat, kung hindi ka tandaan pa sa banda, nasigon mo sulat. Pagsuma. Problema ka, anong common error dali? Nasala ang suma sa EN, naki nga aga bagi ang thickness ng numbers. So this is the sign na. Same lang sa ano, sa SMAT. May meeting sa no? 12. Straso, isa. Apat na mga. May doon sa class compression. Okay, tapos sa tension. Kasi no? Tapos lang. Mababa class ang compression ng tension ang pinakapos na portion ng steel. Hindi, ang tension ang pinakapos na portion. Kaya nga, sa compression, only ang sapat sa steel. Sa sapat. Okay. Kung ma-notice ninyo, ang tension numbers class, do SMAT lang, no? Do SMAT lang yun yan. Same procedure, but for compression, pag-uli, nga ang atong compression sa SMAT is wala nakalabot sa columns. This is the last topic supposedly na may include ka SMAT after some more circle. Because lain ang failures ng material in terms of compression. Okay? So kanina, di ba we have introduced slenderness ratio. So, ipakilala ko sa inyo, meet Euler. Okay, this is not Euler, this is Euler. Anong first name ni Euler? I-research na anong first name ni Euler. Ganong tsura ni Euler. Wonder mo before class, anong mga itsura sa mga mathematicians na before? Kanday Pythagoras, okay, kanday Pascal, kanday Boyle. Anong common sila? Stress na tsura, no? Stressful, nagigulang sila, nag-study ang ilang field of expertise. Okay. Okay, so Euler's buckling theory, so in general class, ang critical ko nga load, before magbakol ang ato na member, we will call that as the critical nga buckling load. Okay, this is your P, okay, or the critical buckling load natin, defined by the equation na pi squared EI over L squared. So meaning class, ang aton nga buckling nga capacity sa aton nga rulers, ito sa ruler yung strength ko is not based on the strength sa member natin. But rather, wala kasi may makita ng mga FY or FU. The base sa DM. Siyempre, EE mo is the material property based on its modulus of elasticity. Siyempre, sa steel nato, na nga is always 200 GPa. O ano siyang I? Ang I is based on the section nato or ang shape niya to resist flexure. Kalang aton nga length. So meaning, ang aton nga susceptibility sa material or for a column na magbakol is based first on the type of material. Kaduwa, sa aton nga shape sang cross-section, and third is kung ano siya kalaba. Meaning, mas laba ang imo nga column, ano matabo? Magamay ang value sinin. Meaning, sa gamay nga load, mabakol na siya. Kung mas lipot ang imo nga member, meaning magamay ni iya value, may increase ang value sang below expression, ang imo nga maximum load is madako. Amo na nga, ang mga mas lipot nga ruler, pag i-press mo siya, hindi siya magbakol. Ang mas laba is mabakol siya. But with the same cross-section, ano naglain? Ang imo nga length sang member.
So this is the Euler's backplane theory. Lawin ni class ang derivation, ara ni kay Pythel sa strata material sa pinakapunta, chapter 8, na short chapter 9, kung gusto niyo siya tunan ang derivation. O syempre, hindi na class mag-derive. O, bigyan na lang ta. Okay? So if you will express this in terms of stresses, take note ang aton ng mga forces are expressed in terms of P, meaning action force ni. Ang F is stress na. So for our stress, the critical backplane stress is equal to PCR over the area sa cross-section natin. Okay? If we will try to plug in, so that will become pi squared EI over AL squared. Where we will try to incorporate again ang na-erase ko na kanina, which is the radius of gyration, which is defined as the square root ng moment of inertia about the axis ng bending ang gina-intend natin over the area niya. So, ang ato na radius of gyration is square root of I over A. So, if we will plug in that, this will become, to the next. Okay, so R squared is equal to I over A. And we have here I over A. So sa din masulod si R. Maka to sa babaw, no? This is pi squared E R squared over L squared. Okay, so that will become ang ato ng critical backplane. Take note ha, critical backplane stress, critical backplane load. So simplifying this, okay, panaugon ng atom ng L squared or atom ng R squared sa ilo na dali, familiar sa L over R. Kagina, ang atong in-derive, ano sa kani? Ang L over R is the slenderness ratio natin. So simplifying that, that will become the critical Euler backplane stress as pi squared over E over L squared of the L over R, or ang ato na critical backplane stress is pi squared E over the square sang slenderness ratio natin. Okay, so meaning, ang aton nga mga capacity for compression is not based on the material property, but rather based sa aton nga slenderness ratio. Ano meaning? The higher ang imo nga slenderness ratio, the smaller ang iyang nga capacity for compression. The lower ang imo nga slenderness ratio, the higher ang capacity niya for compression or compressive stress natin. Okay? So this is Euler's backplane theory. So, for our tension, we try to correlate ang aton nga tensile stress versus sa strain naton. Okay, importante na sa properties ng steel. But dali, we will try to correlate ang relationship ni critical backplane stress at ang aton nga slenderness ratio. So for example, we have here a very long member. Okay, apply na sang aton nga load. Meaning, dako iya nga slenderness ratio, but gamay ang iya nga critical backplane stress. Itong slender siya mo. Okay? Meaning, the higher ang imong slenderness ratio, the more slender ang material. Kabulang ko sa term, slender, di ba? O, slender man, panunong laba siya, slender. Okay? Mas shorter siya, anong tawag siya na? O, not slender. Okay? Let's try to change the section property. Meaning, nagamay ang ato nga member kag naglapad ang iyang cross-section. So meaning, kung naglapad ang cross-section, pwede nga mag-increase ang iyang moment of inertia, thus increasing also sa ato na radius of gyration. Okay? So, iyang strength is nag-increase but nag-decrease ang aton nga, nag-decrease ang aton nga slenderness ratio. Tapos, itry ka ipa-decrease ang member natin. Okay? The smaller the slenderness ratio, ang atong FCR is mas dako. Meaning, mas lipot ang column, mas dako ang chances niyang hindi magbakol, mas labang column, lesser ang chances niyang hindi magbakol. O nga, kapag-curve siya, nga hindi siya straight line. Kaya ang aton nga slenderness ratio is second degree. So, hindi siya straight line. Kapag-curve ang relationship sa critical backplane stress is ang aton nga slenderness ratio. So, take note, this is the stress, this is the slenderness ratio. Since we are talking about stresses, so meaning, pwede ta siya ma-incorporate sa mga stages ng stresses ng steel, which is ang yielding niya kag ang rupture. Ang question ko, do you think possible mag-yield ang material kung i-compress mo siya? Pwede siya mag-yield, hindi. Hindi ba ang point sang yield point is, once pag-apply mo sang load, there will be permanent na deformation or ma-behave siya as plastic.
But in reality, class, wala sang yielding stress sa compression. Kay kung i-try mo siya i-compress, nga malabot ang iya nga yield stress, hindi na siya magsige dunot. Kay ang ina siya nga property is correlated only to tension. So, gamiton lang natin, class, ang yield point as a limit state nga ang behavior sa material natin is within the elastic limit. Ako na nagamiton natin siya, but hindi iya, class, masunod ang behavior nga there will be plastic nga behavior nga gasige na siya dunot. Kaya diba, once maglabot ang imong yield point, diba gasige siya elongate without resisting additional load. But that is not the same with our compression. Okay? So let's try to identify the entering aton na yield stress. So for example, at this point, this is our yield stress or aton na Fy. Okay? So dira ta lang laboton, class, ang maximum tanga stress nga i-allow for our material. The yield stress na to. Okay? So this would be our compression strength curve for our column. Theoretically. Let's try to recall tension naton. So for our tension, we will have first our elastic stage or ang aton na proportional limit. Okay, this is the proportional limit stress naton. Lain na siya, class, sa yield stress. Kaya aton na proportional limit stress is the maximum stress nga if buhian mo ng inang amount of stress, it will return to its original na position or sa iyang original state. And after that, magsige ka apply sa imo nga load, malabot yung imo nga yield point. And after that, that would be our fracture stress. Yan ang aton nga KH na material. Okay, so for our compression, we'll try to correlate ang relationship sa proportional naton nga limit na stress or ang aton nga FPL. Okay, na Fy. So within this zone, from the zero stress naton going to the proportional limit na stress, I think first time din patian. Okay, never di siya ginahatag ang FPL. Okay, so within that zone, that is the only portion na you can apply the modulus of elasticity. Okay? But once maglapaw ka na da, okay, ang aton na tangent line or ang slope sa aton na stress strain is different sa aton na ara sa proportional limit. Kaya Hooke's law na, class, na gina-describe naton na stress over strain, that is only applicable to proportional limit. Pero once mag-go beyond siya, ang aton na modulus of elasticity will have different nga behavior. Okay? And we will call this as the tangent modulus. Meaning, gabali ang imo nga modulus of elasticity as it transitions from proportional limit going to the yield state niya or yield point na to. Okay? Ano importance na? Okay, so this is derived by Friedrich Gesser, 1899. So this is the slope of the stress strain beyond the proportional limit. Okay, so this quantifies the softening or hardening of the material before it begins to yield. Nga importante na. Because we will also identify within ang proportional limit lang a portion sang aton na material. Kaya dapat, dira to siya identify nga material is within its elastic pa lang stage. Kaya once mag-go beyond plus sa aton na proportional limit na matabo, diba, it will not return to its original na state. It will gradually behave like a plastic. Or it will induce permanent na deformation. Okay? So this will be our proportional limit. And if we will try to derive the curves na from the proportional limit going to our yield state is ang muning actual na curve based on probability sa mga stress kag strain